Pag-uusapan po natin itong ginawang pagpapalusot ni Marcos Jr. using the so-called blame game and diversion and deflection tactics. Palagi po niyang sinasabi na hindi niya nalalaman ang mga nagaganap kapag nagkakaroon ng iskandalo. Kagaya po ngayon, sinusubukan nilang isisi lahat kay Saldico ang mga pananagutan at pangyayari hinggil po sa mga naganap na malawakan at malalim na iskandalo ng korupsyon. Which is hindi ka panipaniwala, hindi po ba mga kababayan? Sapagkat kung pagbabatayan natin ang lohika sa tinatawag na blame game o pagbubunton ng sisi at dito sa ginagawa na diversion and deflection, tsaka yung scapegoat, no? Ipaliwanag natin ano po ang pagkakaiba at ano po ang pagkakaugnay ng taktika na ito. Yun po ang ating bibigyan ng punto sapagkat ito po ang malinaw na ginagamit ni Marcos at Romualdez para mag-survive sa kanilang kinakaharap na malalim at napakalubhang krisis pang politika, lalo na po na nagbabanta ang galit ng mamamayan na sila ay tatanggalin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng popular na pagbangon o ang tinatawag na pagdevelop ng isa na namang people power that would demand the resignation and accountability of Marcos mula sa poder niya bilang presidente. Of course, damay dyan si Martin Romualdez, ang kanyang asawa ni Marcos na si Lisa, at ang kanyang anak, no? Damay lahat ito, matatanggal ito sa kapangyarihan kapag nawala rin po si Marcos at mabubuksan ang kanilang mga pananagutang kriminal. Ano po ang scapegoat? Yun. Ang scapegoat, ang ibig sabihin po nito ay gumagawa ka ng isang target. Doon mo isisisi ang lahat. At lalabas na ikaw ay inosente at walang kinalaman o wala kang pagkakasangkot sa pangyayari, sa insidente o sa krimen. At mayroon kang tinatarget na tao para gamitin mo ito at i-develop sa public opinion at magiging dahilan ng tinatawag na alibay o rason upang ikaw ay makalusot. Yan pong scapegoat. You have a person or persons that you are going to put the blame. At ang scapegoat ay mga rason po yan na ginagamit ng pagsisinungaling sa pamamagitan po ng paggamit ng mga tao na kunwari sila ang palalabasin mo at ng iyong grupo o ng kapangyarihang mayroon ka na sila ang may kasalanan at ikaw ay hindi sangkot sa nangyari, lalo na kung ang pag-uusapan ay krimen. That's scapegoat. Ano naman po ang blame game? Ang blame game po ay kadugtong ng pagkakaroon ng scapegoat. Pero ang kaibahan ng blame game, gumagamit ka ng public opinion para magbunton ng sisi. No? Hindi lamang para managot ang isang tao na hiwalay sa'yo, bagamat konektado ka dati. Scapegoat yon. Ang blame game, mayroon kang dinudugtong na kwento upang ang narrative will force a public psychological acceptance ng kwento na sila talaga ang gumawa. At ikaw ay hindi naman talaga sakop ng pangyayari, kaya isinisisi mo doon sa kanila. Blame game po yon. Magkadugtong lang yon sa scapegoat, pero may pagkakaiba. Sapagkat ang scapegoat po, nagbubuo ka ng mga karakter ng persona upang doon ibuntun ang sisi at gamitin mo para makalusot ka. Ang blame game, nagbubuo ka, nagbubulid ka ng kwento, narrative, ng kasinungalingan at propaganda upang doon isisisi ang pangpsikolohiya na pananaw ng tao at mahiwalay sa iyo. Exactly what we are looking at now kung paano ginagamit ni Marcos ang sitwasyon na mayroon daw siyang ICI
o yung tinatawag niyang Independent Commission for Infrastructure, which is legally questionable. And in fact, may nakapending po ito na petition for certiorari and declaratory petition for unconstitutionality. Illegal ang ginawang ito, na alam natin na ang ICI or itong Independent Commission for Infrastructure ni Marcos ay hindi naman talaga independent. Ito po ay instrumento for cover-up, for whitewash. So ang blame game at ang scapegoat ay bahagi ng cover-up at bahagi ng pagpapalusot na taktika. Ano naman po ang diversion and deflection? Yun. Ang diversion, iniiwas mo. Ang deflection, pinapaling mo. Yun. Pag sinabing diversion, ang halimbawa niyan, instead na mag-focus kay Marcos at kay Romualdez at sa pamilya nila, lalo na kay Marcos sa sindikato at crime cartel, kung si Saldi Copa ang mag-describe sa pamilya niya, kung saan, pati sa Bureau of Customs, pati sa Bureau of Internal Revenue, pati sa mga importasyon ng agricultural products, pinakialaman na ng asawa niya at ng bayaw ni Marcos na si Mike Araneta upon the declaration of revelations being made by Saldico. So yan po, makikita natin ang diversion. Inililihis ni Marcos papunta kay Saldico, papunta sa mga taga DPWH, papunta sa mga tiwaling opisyal, at para magkaroon ng believability or credibility somehow, ang diversion o paglilihis, ginagamit niya ang ombudsman, si Boying Rimulya. Ayan. Ang deflection ay pagsasagawa ng mga kwento na mag-cover kay Marcos. Yan naman po ang tinatawag na deflection. Ang deflection, for example, imbis na pag-usapan ang revelations ni Saldico, pinag-uusapan ngayon, kunwari, nagbalik ng mga sinauling perang ninakaw, itong district engineer sa Bulacan na si Alcantara, na katrabaho ni Saldico, katrabaho ni Undersecretary Bernardo, at katrabaho ni Bunuan sa pangungulimbat upang ang bilyon-bilyon na pera ng mga proyektong itinago at inilihis papunta sa Bulacan ay magagamit nila. So kapag nagkaroon ka ng situation na may isinasauli kunwari na pera at parang mayroong akto o gawain na nagbibigay atensyon sa publiko, imbes na ang atensyon ay mag-focus sa investigasyon ng mga ghost flood control projects at mga insertions ng anak ni Marcos na si Sandro Marcos sa Ilocos Norte, ang mga involvement ni Martin Romualdez sa paggamit ng mga small committee na binubunyag ni Congressman Toby Chanco, at ang mga pagmamaktol at paghuramentado ni Marcos lamang maipilit ang 100 billion pesos insertions, imbis na ito po ang pag-usapan sa pamamagitan ng mga pangyayari na orchestrated filing of cases, issuance of warrant of arrest, at parang umuusad kunwari ang mga hakbang ni Marcos sa kanyang gawa-gawang kwentong crusade against corruption, nagkakaroon ng deflection and diversion on the real issue. Ano pong real issue? That Marcos is the mastermind of all these crimes involving systematic plunder, massive corruption, and including po ang pag-abuso sa kapangyarihan niya at pagtataksil sa saligang batas. At pati na rin po ang pagiging co-mastermind or co-conspirator ni Martin Romualdez na pinsan ni Marcos. Hindi na po napag-uusapan. Yan ang nagiging epekto kung hindi po natin maililinaw ang mga ginagawa ngayon ni Marcos ay puro ito bahagi ng ginagamit niya ang taktika ng mga kriminal at mga sanay magpalusot, sapagkat ako'y naniniwala talaga doon sa kasabihan ng mga matatanda na ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Ibig sabihin po,
kapag nagnanakaw ka, it also follows na nagsisinungaling ka upang magtago, maglihim at magpalusot. At kapag ikaw ay nagtatago at naglilihim at nagpapalusot, ikaw din po ay may ginagawang kalokohan kagaya ng pagnanakaw. Kaya mukhang may katotohanan na sa lohika na hindi kapatid ni Bongbong Marcos Jr. si Senator Amy Marcos, no? Nang sinabi niya na that lady you saw on television talking around, she's not my sister. Kasi ang kapatid ni Bongbong ay hindi si Amy kundi ang pagnanakaw. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Okay? But going back, we have to expose itong scapegoat, itong blame game, itong diversion and deflection. These are essential mechanisms of alibi and pamamaraan, no? Methods ito ni Marcos upang linlangin at lituhin ang mamamayang Pilipino at nang sa ganun po mahiwalay ang mga pananagutang focus dapat sa kanya bilang mastermind sa more than 1 trillion pesos po na iskandalo ng flood control projects na siya din po ang pasimuno. Sapagkat ang lahat ng ito, ano pa man po ang scapegoat niya na kunwari nagpalusot si Executive Secretary Lolo Lucas Bersamin noon, nagdiskarte sila nila Pangandaman ng kanyang DBM Secretary at nagpalusot din pati kay Bunuan sa DPWH, ang pananagutan on the basis of authoritative significance and reality of flow of authority, yung daloy ng kapangyarihan, ang pumipirma ng tinatawag na General Appropriations Act para ang budget bill mula sa Kongreso ay magiging batas at may batas na batayan ang pagpapalabas ng pera at pondo, pinipirmahan ang tinatawag na General Appropriations Act or GAA. Walang ibang nagpipirma at makakapirma niyan. Si Marcos Jr. lamang. Dahil yan ay nasa kanyang kapangyarihan at yan ay kanyang otoridad at tungkulin bilang presidente. So kung ginawa niya na sinasabi niya ngayon na hindi siya sangkot, wala siyang kinalaman sa pagnanakaw at pandarambong, hindi pa rin siya makakalusot at the very minimum. Ang tawag po sa ginawa niya, granting for the sake of discussion only. But without admitting na tama si Marcos sa kanyang mga alibay, ang tawag pa rin dyan po ay gross negligence or criminal neglect. May pananagutan pa rin po si Marcos sapagkat siya ang nagbigay ng otoridad at epekto ng batas sa pamamagitan ng pagpipirma niya ng General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. At the very minimum, ang kanyang palusot na scapegoat, blame game sa mga Duterte, deflection and diversion ng mga issue, hindi po makakatayo sa katotohanang ang ultimate na pananagutan kung bakit nagiging batas ang General Appropriations Act o ang mga budget na ipinapasa, kinakatay, sinisindikato nila Martin Romualdez at nila Saldico at na mga alipori sa sindikato ni Marcos. Hindi po lahat ito magkakaroon ng epekto ng isang batas at poder upang maipalabas ang mga pondong bilyon-bilyon na ninanakaw kung hindi pinipirmahan ni Marcos na maging batas ang tinatawag na General Appropriations Act. Diyan pa lang, hindi na po makakaiskapo si Marcos. Diyan pa lang, tatamaan siya ng tinatawag na criminal neglect and criminal accountability for gross negligence. Kapabayaang, katarantaduhang, kalokohang pagpapabaya.